Ama si Kristo at naparito sa mundo nang sa langit dalhin tayo. Alleluia, Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Tandaan ninyo, anumang hingin ninyo sa Ama, sa aking pangalan, ay ibibigay niya sa inyo. Hanggang ngayon, wala pa kayong hinihingi sa Kanya sa pangalan ko. Humingi kayo at kayo'y tatanggap upang malubos ang inyong kagalakan. Ang mga ito ay sinabi ko sa inyo ng patalinhaga. Subalit, darating ang panahon na hindi na ako magsasalita sa inyo ng gayon. Tuwiran ko nang sasabihin sa inyo ang tungkol sa Ama. Sa araw na yaoy, hihingi kayo sa Kanya sa aking pangalan, at hindi ko sinasabi sa inyo na dadalangin ako sa Ama para sa inyo, sapagkat iniibig nga kayo ng Ama. Iniibig niya kayo sapagkat ako'y iniibig ninyo at naniniwala kayong nagmula ako sa Diyos. Ako ay mula sa Ama at naparito sa sanlibutan. Ngayoy aalis ako sa sanlibutan at babalik sa Ama." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Maupo ang lahat at makinig sa homilya. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga sa mga nasa barangay, sa mga nasa tahanan at nasa abroad na nagsisimba via online. Kasama kayo sa aming banal na pagdiriwang dito sa ating parokya. Matapos magpaalam ni Jesus at ibigay ang lahat ng kasiguraduhan na kaya niyang maibigay sa kanyang mga alagad. Yan yung ating mga naging ebanghelyo simula noong 1 linggo hanggang kahapon. Paulit-ulit, nagpapaalam, paulit-ulit, nagbibigay ng kasiguraduhan si Jesus sa kanyang mga alagad, sapagkat si Jesus ay aalis, babalik sa Ama. Yan yung ating ipagdiriwang na dakilang kapistahan bukas, araw ng linggo. Kaya naman sa huling pagkakataon, ngayon si Jesus nagbibigay na naman ng isang kasiguraduhan na pwedeng panghawakan. Panghawakan. Itong kasiguraduhan na ito, hindi lang isang bagay na kanilang pwedeng pag-isipan, kundi higit sa lahat, pagdasalan. Magminsan, ang isang bagay, hindi dapat lang pinag-iisipan. Pinagdadasalan. Lalo na, bago ka kumilos sa isang bagay, bago ka maniwala sa isang bagay, bago mo tanggapin ang isang bagay, hindi lang pinag-iisipan. Pinagdadasalan. Kaya madalas tayong magkamali. Kaya madalas hindi natin nauunawaan ang mga bagay-bagay kasi hindi natin pinagdadasalan. Huwag mo lang basta tanggapin. Huwag lang isipin.
pagdasalan. At ito yung iniiwan ni Jesus sa kanyang mga alagad na kasiguraduhan. Nang sabihin niyang, tandaan ninyo, anumang hingin ninyo sa Ama, sa aking pangalan, ay ibibigay ko sa inyo. Hanggang ngayon, wala pa kayong hinihingi sa Kanya. Sa pangalan ko, humingi kayo at kayo'y tatanggap upang malubos ang inyong kagalakan. Humingi sa pangalan ko. Bago tayo ma-excite, unawain muna natin mabuti ang konteksto. Kung bakit ba nasabi ni Jesus ang mga salitang iyon? Kapag kasi nakarinig tayo ng salitang humingi, ang bilis natin, di ba? Hello. O, di ba? Kapag narinig natin yung salitang hingi, yan na, no? Ang bilis natin, no? Bago natin hingin, pag-isipan at pagdasalan, no? Ano ba yung ibig sabihin na yon, no? Alam niyo po, una, sinabi ni Jesus ang mga salitang iyon noong panahong iyon sa mga alagad ay dahil nagdadasal sila ng direkta sa Diyos. Hindi sa pamamagitan ni Jesus. Ang dasal nila sa Diyos. Lord, sana po. Lord, bigyan mo po. Di ba? Lagi sa Diyos. Ganyan ba kayo magdasal? Hello? Ha? Nung panahon na yon, ang mga alagad ganun magdasal. Direkta sa Diyos. Ito yung dahilan, kaya sinabi ni Jesus, hanggang ngayon, wala pa kayong hinihingi sa Diyos, sa pangalan ko. Ayun. Yun ang kulang sa dasal ng mga alagad. Nagdadasal sila sa Diyos, direkta sa Diyos, pero hindi sa pangalan ni Jesus. Hindi sa pamamagitan ni Jesus. Hindi pa kasi kinikilala si Jesus ng mga alagad gaya ng pagkilala nila sa Diyos. Nagdadasal sila pero hindi kay Jesus. Hindi gamit si Jesus. Hindi sa pamamagitan ni Jesus. Kaya nga ang sabi ni Jesus, humingi kayo at kayo'y tatanggap upang malubos ang inyong kagalakan. Ito yung gustong bigyang diin ni Jesus, na kung anuman ang kanilang hingin sa Ama, hingin nila gamit ang pangalan ni Jesus. Gamit ang pangalan ni Jesus. Dahil hindi lang si Jesus ang tagapamagitan sa Ama, kundi siya at ang Ama ay iisa. Ganon pala yun. At ganon iyon. Ang gusto ni Jesus, dahil aalis na siya, lagi natin siyang maalala. Maliwanag. At ito yung sinasabi ni Jesus, humingi kayo sa pamamagitan ko. Humingi kayo gamit ang pangalan ko at ibibigay ng Ama. Mas tinuturuan ni Jesus ang mga alagad na magdasal kaysa manghingi. Hindi ba? Kailan ba natin binabanggit ang pangalan ni Jesus? Kailan ba tayo humihingi gamit ang pangalan ni Jesus? Hello? Kailan? Pag tayo ay, Pag may kailangan? O kailan mo nga binabanggit yung pangalan ni Jesus? Kailan natin binabanggit? Kapag nagdadasal. Ano naman to mga to? Excited na kasi, no? Excited na sa outing, di ba? Yung nasa isip, outing na no? Kaya wala na ang maintindihan, no? Magdasal kayo, Baka mamaya may malunod, Wag lang kayong tulala diyan, Kaya tayo nagmisa para magdasal, no? Yung mga sasama sa outing na hindi nagmisa, bahala silang malunod. Bahala sila.
no? Lakad ng lakad dyan sa paligid no? Mano'y magsimba, no? Mm. Di ba? Yan tayo no? Wala na sa isip yung panalangin. Yun ang sinasabi ni Jesus, no? Kaya mamaya, magdadasal tayo, hihingi tayo ng proteksyon, na makaiwas sa disgrasya, makauwi ng ligtas, gamit ang pangalan ni Jesus. Kaya yung mga nagdasal mamaya, ang mga nagdasal, sigurado maliligtas. Yung mga hindi nagdasal at sasama sa outing, ay bahala na sila. Bahala na lang sila. Ano ba? Ganon ba yon? Hindi, idamay na lang natin sila. No, damay natin sila sa panalangin. Siyempre, nagluluto sila Ate Monang diyan sa likod Ano, 'di ba? No, 'yun yung gustong sabihin ni Jesus. 'Yun yung tinuturo niya, no? Yung hindi ka lang basta humingi. Banggitin mo ang pangalan ni Jesus. At kailan nangyayari 'yon? Sa panalangin. Kapag nagdadasal. Kaya magandang suriin natin ang ating pinupunta sa simbahan. Tayo ba ay nagdadasal o humihingi? Alam nyo, ako, tuwing Sabado, no, I look forward to Saturdays, no? Kasi alam nyo naman, pag Sabado, talaga tayo may debosyon sa mahal na ina, no? Kahit ang mahal na ina, ginagamit natin ang pangalan para sa pagdarasal. Kasi ang mahal na ina, matindi magdasal. Kaya nga, ang debosyon natin sa mahal na ina, ganun-ganun na lang. Kasi dagdag panalangin kapag ating hihilingin sa mahal na ina. Pero kapag hihilingin kay Jesus, sa pangalan ni Jesus, ibibigay ng Ama. Ibibigay ng Ama. Pero magandang tignan, ikaw ba'y nagdadasal o ikaw ay humihingi? Ito ang gustong bigyang diin ni Jesus sa kanyang mga alagad. Dahil siya'y aalis, siya'y mawawala, ang gusto niyang bigyang diin, siya'y maalala pa rin ng kanyang mga alagad. Kahit wala na siya, tuwing sila'y magdadasal, tuwing sila'y mangangailangan ng Diyos, babanggitin ang kanyang pangalan at anumang hingin, ibibigay sa kanila. Mga kapatid, ang panalangin ay paraan natin para humingi sa Diyos. Hindi lang ng ating gusto, kundi ng ating kailangan. Ngunit, kailangan maging bukas kung ito ba ay kagustuhan din ng Diyos. Amen? Amen.